morning, everyone. Grabe, parang gaganahan talaga tayo nito kasi mayroon pang tumutugtog. No? Musta po yung week natin ngayong third week ng July? No? Excited ba lahat? May nag-birthday ba ngayon? Happy birthday. So, meron po tayong tawag na ito, lunch fellowship pagkatapos ng simba natin, worship natin ngayong araw. Okay. Ready na po ba yung mga ballpen at papel natin para mag-take note? Kung malakas pa yung memory natin, pwede namang tandaan lang. Okay. Morning po and praise the Lord. Sunday na naman at dito na naman po tayong lahat nagkikita-kita para magsamba at magpuri sa Panginoon. Kung naaalala nyo po, last Sunday, July 14, yung pondo po ng project natin sa Lote, yan po yung building natin, ito po yung project natin. Last Sunday, nasa 850K lang po tayo. Last Sunday. And then, kung ma-remember nyo, si Ma'am Peli nag-challenge na sana pag sumikapan natin, at least matapos yung buwan ng July, ma-reach natin yung 1M. Wala si Ma'am Rosal kasi absent. Pero naka-live. At least matapos ang month ng July, ma-hit natin ang 1M. Parang ayaw paabutin ng July yung mga membro natin, ayaw paabutin ng July. No? Praise the Lord! Kinabukasan, July 15, na-hit po natin ang 1M. 1M. No? Ganun lang, simple-simple lang. Pero 1M na pala. No? So, official po yan, mga kapatid. That is official. Gusto nyo pong tingnan yung bank book natin. Na kay Ma'am May, tingnan nyo po. Official yan. No? So, salamat po sa lahat ng nakibahagi at nagsakripisyo. No? Kung titingnan po natin, 6 months lang po. Nilunch natin January 7. January 7, nilunch natin. July 15, hit po natin ang 1M. So, marami na po na green. No? Nakita nyo po, namumulaklak na po ng green. Meron na po diyang 8.5. Grabe, ayaw talaga magpapigil. 8.5. Yung sa akin po, 7 na po yan. Kasi July na po ngayon. Pero 5 pa lang kasi yung 2 buwan, nagamit po dun sa Pamplona pang start ng construction. Kasi kung hindi ko po gagawin yun, hindi mauumpisahan. So, gamitin natin itong 2 buwan. And ngayon po, kung makikita nyo po yung simbahan natin sa Pamplona, okay na. No? Pwede na po siyang, yun na, gano'n na siya. No? So, doon na po kami nag-worship every Sunday. So, maganda po. So, yung iba dyan, meron na po dyang 5. Yung iba, tahimik lang, 4 na pala. 3, 2, meron na pong naka 1. No? Sobrang dami na po. No? So, yan po ang ating project ngayon. Napakarami ng green. Naka 1M na po tayo. So, since 1M na po tayo, ang title po ng message natin is yung ano po natin, paano ba to? Ito? Okay. Title po ng message natin is 1M. Galing po yan sa Philippians 2 verses 1 to 4. 1M. So, bakit po natin ito ginagawa? Gusto po natin i-remind ng bawat isa na hindi po natin gusto mag-relax. Gabi, 1M na, hindi tayo magre-relax. Hindi po tayo magkakampante at hindi po tayo magpapabaya. No? Patuloy po nating i-remind, parit natin i-challenge dahil mas gusto pa natin na mas lalo pa tayong, kumaga sa Tagalog, mamayagpag. No?
Kulang pa yan. Kulang pa. No? So, ang goal po natin is next year, 40th anniversary ng ACF Naga next year. Meron tayong something na isi-celebrate, no? Para sa glory ni Lord. No? Yun po yung goal natin. So, ito pong 1M ay magsisilbing inspirasyon para ma-achieve po natin ang goal natin. Ito po yung sinabi sa Philippians. Ayaw talaga. Okay, pakipindot na lang. Parang wala itong batirisan. Okay. Philippians 2:1-4. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lawlessness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look not only for his own interest, but also for the interest of others. Yan po yung sinasabi sa Philippians 2:1-4. Kung familiar po kayo sa buong book ng Philippians, ang book ng Philippians po ay umiikot po ang message ni Paul about, unang-una, unity, humility, selflessness. Yan po yung tatlong main theme ng Philippians. And dito po sa chapter 2, kung mapapansin nyo, sinimulan ni Paul pag-usapan ang temang unity. Okay. Kung pag-aaralan po natin yung simbahan po ng Philippi, yung sinulatan ni Paul, meron pong tensyon at meron pong opposition at division na nangyayari sa loob ng simbahan ng Philippi. Dahil meron pong dalawang leaders ang hindi magkasundo, dalawang leaders ng simbahan na magkaiba ang gusto. So kaya po yung mga membro is divided po kung sino po yung pakikinggan at sino ang paniniwalaan sa dalawang leaders. So dito po sa verse 1-4, chapter 2, pinaalahanan ni Paul na kailangan ng unity. Kung gusto nila na patuloy na ma-experience ang love ni Lord sa simbahan, patuloy nilang ma-experience ang pagpapala ni Lord at ang blessing ni Lord sa simbahan. I believe, mga kapatid, ito rin po yung kailangan ng simbahan natin. Unity. Kung gusto nating patuloy ma-experience ang blessing at power ni Lord sa iglesyang ito, we need genuine unity. So ang tanong po, paano po tayo magkakaroon ng genuine unity? Paano po tayo magkakaroon yung totoong unity na hindi po artificial lang na unity? Yung unity, mga kapatid, na hindi lang po basta external agreement, kundi unity po na merong internal harmony. So, yun po yung genuine unity. Paano po natin yan ma-achieve? Paano natin ipapakita ang unity kahit na po sa napakalaking project natin? No? So, mga kapatid, dito na po papasok yung sinasabi nating 1M. Tandaan po natin lagi ang 1M dahil kailangan natin ng 1M kung gusto natin ng genuine unity. Kailangan natin ng 1M kung gusto natin mag-flourish po yung simbahan natin. Gusto natin ng 1M at kailangan natin ng 1M kung gusto natin ma-achieve ang goal natin. So unang-una, kung gusto natin ng genuine unity, kailangan meron tayong paki-flashan, hindi gumagana yung clicker ko. Kailangan po natin ng one mind. Paki-plus na rin yung sunod. Verse. Okay. So, kailangan po natin magkaroon ng one mind. Napansin nyo naman yung verse. Being like-minded. Of one mind. Kung sa Tagalog pa, tayong mga membro ng simbahang ito, kailangan merong iisang kaisipan.
No? Kung gusto po natin ng breakthrough sa iglesyang ito, kailangan natin ng iisang kaisipan. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Iisang kaisipan. Ang mga membro ng simbahan dapat merong isang isip, merong one mind, like-minded. May isang kaisipan. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito, meron tayong pare-parehas po yung imaginasyon natin? Ang ibig sabihin nito ba, parehas tayo ng mga ideas, parehas tayo ng mga opinion, parehas tayo ng mga iniisip? Ganun ba yun? Ito ba ibig sabihin nun? Parang hindi. Parang mahirap. No? Ginawa po tayo ni Lord uniquely. No? May iba't ibang gifts, capacities. Iba-iba po yung gusto natin. At iba-iba rin po yung mga nasa isip natin. Kahit ngayon. Ang iba sa atin siguro, ngayon, business ang iniisip. Yung iba siguro, laging iniisip kung paano pagandahin yung bahay. Yung iba, yung mga alagang hayop, mga baboy. Iba-iba po tayo ng iniisip. Ano pong ibig sabihin ng iisang kaisipan? Ano pong ibig sabihin nito? One mind. Brothers and sisters, having one mind is having one desire, one decision, and one determination to serve and glorify God. So meaning, tayong lahat ay meron pong kaisipan na sa isip natin, iisa po yung desisyon natin, isa po yung desire natin sa isip, at isa po yung determination, and that is to glorify and serve God. Yan po yung ibig sabihin ng one mind. So, kailangan po, kung gusto natin ng genuine unity, lahat tayo, desidido, maglingkod at sumunod sa Panginoon ng buong puso. Meron po tayong simbahan sa Jensan. Kinalulungkot ko, Alliance po. 20 years na pong simbahang ito. Pero kung titingnan nyo po yung simbahan nila, kahoy pa rin. No? Hindi man lang mapa-improve. No? At ang simbahang ito, 20 years na hindi pa rin po sila makasupport sa pastor nila. Bakit po? Si pastor lang ang desidido mag-serve sa Panginoon. Ang mga membro, desidido rin na magsimba lang kada Sunday. So, kailangan po natin ng iisang kaisipan. So, kamusta po ang ating mga kaisipan ngayon? Are we all decided, determined, and dedicated to serve and follow the Lord? Lahat ba tayo dito committed kay Lord at committed din sa ministry ni Lord? Kailangan po lahat po tayo. In connection po sa project natin, mga kapatid, kailangan po natin ng iisang kaisipan. Kailangan po ang bawat membro ay decided, determinado, merong desire na maabot po ang ating goal. No? Mabigat po ito. 10 million po lahat yung blocks na yan pag napuno. No? Aabutin po tayo ng siyam-siyam o posible baka hindi pa natin ma-achieve ang bagay na ito kung hindi po tayo one in mind. Kailangan po natin maging isa sa isip. Ngayong January 2025, i-advance ko na para maka-ready kayo, Ma'am Rosal, baka mabigla kayo. Ngayong January 2025, makinig kayo. Lahat ng membro ng simbahang ito, ACF, magpa-participate. Itatry natin tong sinasabing one in mind. Lahat ng membro magbibigay ng first fruit. Okay?
Sa January na tayo magsiseries ng first fruit about ano ba yung sinabi sa Bible, paano ba i-practice yan, kung ano bang biblical, ano yan, teaching. Basta, January po, lahat ng membro magbibigay ng first fruit. Ibig sabihin po niyan, pinakaunang buwan ng taon, yung buong sweldo mo, ibibigay mo kay Lord. First fruit yun. Okay. Yung may mga business, unang taon, buong profit mo ng buwan na yan, January, ibibigay mo kay Lord as first fruit. Doon po sa may mga pension na. May pension ka na, Ma'am Ate Lodi? First fruit ng pension mo, hinihingi ni Lord as first fruit. Yung mga estudyante, kung kaya nyo, isang buwang allowance, kung kaya nyo, ibigay nyo kayo. Di ba? Napakaganda nun. One in mind. Lahat tayong member. Hindi ko alam, may imagine kung magkano po yung malilikom natin ng buwan na yan. No? First fruit. At yung proceed, direkta pupunta sa project. Okay. So ngayon pa lang, July, meron pa tayong 5 months ready. Okay ba? 2025. Praise the Lord. No? So kailangan po natin magkaroon po ng genuine unity. Kailangan po meron tayong one mind. Pangalawa po, kung gusto po natin yung tinatawag na unity, kailangan po natin ng 1M. One motivation. Okay. So sa ibang term pa, inspirasyon. So ito po yung rason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. No, meron pang ang commercial sa TV, kape. Hindi pwedeng i-mention yung ano kasi naka-live tayo. Para kanino ka bumabangon? Yeah. Diba? Bakit ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka nagsasakripisyo? Para kanino ka nagtatrabaho? No? So, kailangan po, mga kapatid, ang point po is, isa lang po yung motivation natin sa simbahang ito. Lahat ng ginagawa natin, ano bang motivation natin? Fulfill my joy by being like-minded. Take note, having the same love. Okay. Pansinin niyo po yung word na love. Kung may magtatanong po sa atin, ano kaya pong isasagot natin? Bakit kayo nag-outreach? Ba't nyo ginagawa yan? Bakit kayo nag-church plant? Anong motivation nyo? Bakit kayo nagpatayo ng simbahan sa Pamplona? Bakit kayo nagba-Bible study? Bakit kayo may project? Bakit kayo nag-Google? Ano pong sasagot natin? Ano pong motivation natin? Ang iba siguro sasagot, dahil ito ang command ni Lord. O hindi kaya yung iba, marami pa kasing hindi nakakilala kay Lord. Kailangan natin itong gawin. Ang iba siguro, kailangan natin itong gawin para sa kailalago ng gawain dito sa Naga. Mga ganyang klaseng sagot. Mga kapatid, wala pong problema sa mga sagot na ito. Valid naman po itong lahat. Subalit, ang mga ito ay hindi po firm, hindi solid, at hindi po isang matibay na motivation. Kung ito po ang motivation natin sa ating mga ginagawa, sigurado po hindi po tayo makakasurvive sa mga persecutions at hindi po tayo makakapagpatuloy pag dumating ang pagsubok at sa mga suliranin sa buhay natin. Hindi po matibay na pundasyon. Subalit, kung meron po tayong iisang M, one motivation, and that is love. Kung pag-ibig po ang ating motivation sa lahat ng ating ginagawa, pag-ibig kay Lord at pag-ibig sa kapwa, nakakasiguro tayo
na tayong lahat ay mananatiling matatag, matibay at matagumpay sa paglilingkod sa Diyos kahit may mga bagyo at trahedya. Dahil ang pag-ibig ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. Love ang ating motivation. One motivation. Meron po kaming member sa Mindanao, single parent. Pinasok lahat ng klaseng trabaho. Mapalaki lang at mapag-aral ang kanyang anak. Single parent po ito. Naging kasambahay, naging caregiver, naging tindera, naging tagalinis ng kuko, at nakaranas pa yung tinatawag sa Bisaya na hornal. Alam niyo hornal? Yung lampas, alam niyo? Yung taga-putol lang damo, lampas. Di ba? Lampas ba sa Tagalog? Taga-lampas. Yung binabayaran ng araw-araw para linisan lahat yung mga damo sa palibot ng mga tanim, ng mga kakao, yung mga punong durian. Ganun. Grabe. Yan na siguro yung pinakamababang trabaho. Hornal. Yung taga-lampas. Grabe. Kinaya, tiniis lahat ng paghihirap para sa kanyang love, sa kanyang anak. Pag-aral lang. Mga kapatid, ang pag-ibig po ang most powerful motivator na maglilid sa atin na gumawa ng isang sakripisyo at isang serbisyo para sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, nawa ang challenge ngayong umaga. Nawa, love rin po ang motivation natin kung bakit po tayo nandirito. Nawa, love po ang motivation natin kung bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Love ang motivation natin kung patuloy po tayong pumupunta sa simbahan every Sunday. Love ang ating motivation kung patuloy tayong nagbibigay sa ministry. Nawa, love rin po ang motivation natin kung bakit tayo patuloy na nagpapagamit sa simbahan. Nag-share ng gospel, sumasama sa outreach, nagtuturo sa mga bata. Nawa lahat ng ating ginagawa, pag-ibig po ang ating motivation. So in connection na naman sa ating project, hindi tayo nag-goal para maging sikat tayo. Hindi tayo nag-project para ipakita natin na meron tayong kapasidad. Hindi natin ito ginagawa para makipagsibayan sa mga ibang simbahan. Ginagawa natin ito dahil mahal natin si Lord at mahal natin ang kanyang gawain. Love ang ating motivation. 1M. So patuloy po nating mahalin si Lord. Patuloy po nating mahalin ang ating iglesia. Mahalin po natin ang kapwa. Huwag po tayong magsawa mag-worship sa Panginoon. Huwag po tayong mapagod maging bahagi sa ministry at huwag manghinayang magbigay para kay Lord. Last na po. Kung gusto po natin ng genuine unity, kailangan po meron po tayong 1M. One mission. So the verse. Okay. Meron po diyang sinasabi na being of one accord. Isa lang po sana yung mission natin dito sa simbahan. One accord. Lagi po nating tandaan mga kapatid na marami man tayong kinakabisihan sa simbahan. Isa lang po ang mission ng simbahan. Marami tayong ministry, isa lang ang mission ng simbahan. Marami tayong pinagkakagastusan, isa lang ang mission ng simbahan. Ano pong mission ng simbahan natin? Therefore, go and make disciple. Yan po ang nag-iisang mission kung bakit nag-i-exist ang simbahan. To make disciples. Ito po ang mission ng ACF. To make
disciples. Ang goal ng mga ministries natin is to make disciples. We build relationships. We share the gospel. We teach and model obedience. We integrate them into the body of Christ. We empower them to do the ministry. Yan po ang make disciple. At yan po ang mission natin. Ito po ang dahilan kung bakit merong pong gawain sa Milaor. Gawain sa San Fernando. Yan po ang dahilan kung bakit tayo may gawain din every Sunday sa Pamplona to make disciples. Kung magtatanong kayo kung kamusta po yung ministry sa San Fernando, sila Ate May pupunta doon kada Sabado. Mga bata pa po yung ministry natin doon. Mga bata pa. Ministry sa mga bata. Sa Pamplona po, may simbahan na. Meron na rin po mga solid members. Yan po yung update. Sa Milaor, may simbahan, may parsonage, may pastor, at dahan-dahan na po silang nagiging independent. Yan po ang mga ministry ng ating iglesia. At wala po tayong ibang layunin at misyon sa mga gawaing ito ay yung pong to make disciples. So ang challenge po mga kapatid, patuloy po nating suportahan ang ministry ng simbahan natin. Sabi pa doon sa kanta, let us go, give, and pray. Pag-pray natin palagi, humayo tayo, at patuloy po tayong magbigay. Huwag po tayong maging pabigat o sagabal o hadlang sa ministry ng iglesia natin. Sama-sama tayo, tulong-tulong sa pagtataguyod at pagsulong ng ating layunin, and that is to make disciples. In conclusion, mga kapatid, let us embrace genuine unity. Magkaroon po sana tayo always ng 1M. One mind, one motivation, one mission. Ang iglesia, mga kapatid, kahit anong gawing pagsisikap, pagsusumikap, pagsisipag, pagtsatsaga, pagpapagal, kung ito'y walang unity, magiging useless, fruitless, at profitless ang simbahang ito. Good morning po sa ating lahat.